Samantala sa ating special report, ang mga kabataan ay nag-aaral upang magkatrabaho sa hinaharap. Ngunit kabaliktaran sa ngayon na nangyayari sa ilan nating mga kabataan. Sila ay nagtatrabaho upang makapag-aral. Child labor, yan ang nilalabanan ng ating pamahalaan. Kaya naman kaliwat ka ng proyekto ang pinapatupad ng gobyerno upang matigil na ang sapilitang pagtatrabaho ng mga kabataan. Para sa detalye, balita mo kami, Fred Montesa. Ay mahalaga dahil ito ang makapagbibigay ng kaunlaran at kaginhawaan sa sarili at sa bayan. Totoo nga naman ang pinasupiyang iyan ng ating pambansang bayani. Pero marami sa mga kabataan sa ngayon ang napipilitang huminto sa pag-aaral upang magtrabaho. Ayon sa pag-aaral ng National Statistics Office o NSO, mayroong 5.5 million child laborers sa bansa na maedad na 5 hanggang 17. At 3 milyon sa mga kabataang ito ay nalalantad sa mapanganib ng mga trabaho na ang itinuturong dahilan ay ang kahirapan. At bilang resulta, base sa report ng International Labour Organization, students pumapalo sa 6.28% ang naitalang dropout rate sa bansa nitong 2009 hanggang 2010. Sa kabila naman nito, patuloy ang mga proyekto ng pamahalaan upang matapos na ang problema sa child labor. Gaya ng Conditional Cash Transfer Program ng pamahalaan na pinondohan ng 44 billion pesos na isang epektibong pamamaraan upang maisulong ang edukasyon at pagtulong sa mga mahihirap nating kababayan. Ayon sa isang international lender, 98% of Filipino children aged 6 to 11 ang nasa ilalim ng nasabing programa. Dito buwan ang pinagkakaloban ng allowances ng pamahalaan ang bawat pamilya sa ilalim ng CCT. Ngunit makapananatili lamang sila sa programang ito kung patuloy ang pag-aarali ng mga magulang ang kanilang mga anak. Isa pa sa mga pamamaraan na ginagawa ng pamahalaan upang matulungan ang mga biktima ng child labor ay sa pamamagitan ng Child Labor Pre-Barangay Campaign sa ilalim ng DOLE. Pinagkakaloban nito ng livelihood assistance ang mga magulang upang hindi na mapilitang magtrabaho ang kanilang mga anak. Lagi nating tatandaan na ang edukasyon ay hindi isang pribilehiyo, bagkus isa itong karapatan ng mga kabataan. Ang kabataan ay dapat mag-aral nang sa gayoy makakuha ng magandang trabaho sa kinaharap at hindi nagtatrabaho upang makapag-aral. Para sa Telebisyon ng Bayan, Fred Montesa.